She has already lost to this exact player once this year. This time, umabot man sa 3 sets, pero parang hindi naman talaga nagkaroon ng moment na tuluyang nawala sa kontrol ni Alex Ila ang laban. Kung sasamahan ninyo ako sa mga susunod na minuto, ay breakdown natin kung paano nakabawi si Alex Ila laban kay Alicia Parks sa Toronto. Bakit mas mahalaga ang second set kaysa sa ipinapakita ng final score? At sino ang naghihintay sa kanya sa third round? May isang specific stretch sa deciding set na, para sa akin, nagsasabi ng lahat tungkol sa confidence ni Alex ngayon. Pero ang pinaka-special sa panalong ito, babalikan natin yan mamaya. Dahil nagawa niya ito matapos ang less than 3 days of rest, galing sa dalawang magkaibang tournament at dalawang magkaibang bansa. Brutal na schedule. Simulan natin sa immediate context dahil napakahalaga nito. Dumating si Alex Ila sa Toronto matapos manalo sa kanyang kauna-unahang ulit title sa Washington, isang rain-delayed 3-set final na umabot pa ng dalawang magkahiwalay na araw at humingi ng lahat mula sa kanya, physically at mentally. Mula sa emotional high ng pinakamalaking title sa kanyang career, dumiretso siya sa biyahe, sa bagong bansa, sa adjustment sa bagong surface, at sa panibagong tournament. Lahat ng iyon nangyari sa loob ng wala pang 72 oras. Talagang brutal na turnaround iyon para sa kahit sinong atleta, lalo na para sa isang player na kasisimula pa lang mag-process ng pinakamalaking tagumpay ng kanyang career. At hindi rin basta easy tune-up ang kanyang kalaban sa second round. Si Alicia Parks ang hinarap ni Alex, ang tanging player na nakatalo sa kanya ngayong season nang magkita sila sa Australian Open noong January. At ito ang interesting sa matchup na ito. Halos lahat ng player na nakaharap at natalo ni Alex mula nang matalo siya kay Parks ay nasa ibang level kumpara sa mga kalaban niyang hinaharap noong January. Kasama rito sina Rybakina, Swiatek, Osaka, na natalo niya ng 2 beses, at Pegula. Pero si Parks ang nag-iisang pangalan na nananatiling unfinished business sa kanyang record mula sa unang bahagi ng season. Dominant na first set. Ang match mismo ay naging parang perfect showcase ng lahat ng ipinagbago at ipinakita ni Alex sa mga nakaraang buwan. Lumabas siya sa court na talagang in control at dinomina ang opening set, 6-1. Partikular na naging epektibo ang kanyang return game. Na-neutralize niya ang malakas na serve ni Parks sa halos buong first set, at malaking bagay iyon dahil malaking bahagi ng laro ni Parks ay nakadepende sa free points na nakukuha niya mula sa serve. Kapag nawala mo ang pangunahing weapon na iyon sa simula pa lang, ikaw na ang nagdidikta ng terms ng buong match. At iyon mismo ang ginawa ni Alex. Ang pagtalo sa isang player na dati nang nakatalo sa iyo ay nangangailangan ng higit pa sa talento. Kailangan mo ng malinaw na tactical answer sa mga bagay na nagbigay sa kalaban ng advantage noong una kayong naglaro. Ang pag-neutralize ni Alex sa serve ni Parks sa opening set ay nagpapakitang malinaw na natukoy ng kanyang team kung ano ang naging problema sa Melbourne at nakagawa sila ng direct answer para dito. Ang mahalagang second set. Pero dumating ang second set at dito naging genuinely tense ang laban. Nahanap ni Parks ang kanyang evicted at nagpalitan ng service games ang dalawang players sa malaking bahagi ng set. Mula sa 4-4, kapansin-pansing bumaba ang level ni Alex at agad iyong sinamantala ni Parks. Isinara niya ang set, 6-4, para pilitin ang deciding third set. Pero ito ang honest truth tungkol sa second set dip na iyon. Ito mismo ang klase ng pagbaba ng energy na pwedeng asahan mula sa isang player na may dalang matinding physical at emotional fatigue mula sa nakaraang linggo. Isang araw, nanalo siya sa rain-delayed final. Pagkalipas lang ng ilang araw, nasa second round battle na siya laban sa isang dangerous opponent nang walang sapat na oras para makapag-recover ng maayos. Kaya ang ganitong dip ay hindi agad red flag. Pisikal na reality lang ito na sumingil sa kanya sa puntong talagang posible itong mangyari. Pero ang mas mahalaga kaysa sa temporary setback na iyon ay ang naging response niya pagkatapos. Ang statement sa deciding set. Dito talaga napagdesisyonan ang laban. Pagkatapos matalo sa second set, agad na bumawi si Alex at mabilis na umabante ng 2-0 sa deciding set. Hindi iyon ang response ng isang player na hinayaan ang disappointment na manatili sa isip niya. Iyon ang response ng isang player na kayang mag-reset agad at bumalik sa pagiging aggressive. Pero hindi basta sumuko si Parks.
Lumaban siya at na-level ang set sa 2-2, kaya muling naging open ang laban. Sa puntong iyon, pwedeng pumabor ang match sa kahit kanino. Iyon ang klase ng pressure point kung saan madaling magsimulang mag-second guess ang isang player na pagod physically at emotionally matapos ang napakalaking linggo. Pero sa halip na matinag, nanalo si Alex ng 4 na magkakasunod na games para tuluyang isara ang laban. Mula 2-2, tinapos niya ang deciding set, 6-2. Isang 4-0 closing run laban sa dangerous opponent, sa isang match na nagkaroon ng momentum swings, habang nasa likod niya ang brutal na travel schedule at halos walang pahinga mula sa kanyang title run sa Washington. Pag-isipan ninyo ang specific stretch na iyon. Hindi iyon simpleng swerte. At hindi rin iyon basta isang talented player na nagkaroon ng magandang araw. Iyon ay tunay na competitive maturity. Ito rin ang eksaktong quality na binanggit ni Alex sa kanyang press conference isang araw bago ang match. Sinabi niya na alam niyang mag-compete kahit good day man o bad day. At sa laban na ito, nakita natin mismo ang mindset na iyon na gumagana sa ilalim ng totoong pressure. Higit pa sa simpleng revenge. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng panalong ito? Una, nasettle na nito ang isang matchup na ilang buwan nang nananatiling unresolved sa kanyang record. Opisyal na nakabawi si Alex sa first round loss niya kay Parks sa Australian Open noong January, ang tanging blemish sa kanyang record laban sa mga players na nakaharap niya ngayong season. Isa-isa nang nalalampasan ni Alex ang mga pangalan mula sa early stretch ng taon, habang patuloy na umaangat ang kanyang laro sa napakagandang summer run na ito. Pero para sa akin, mas mahalaga ang panalong ito kaysa sa isang ordinaryong second round result. Kapag tinalo mo ang isang player na dati nang tumalo sa'yo, hindi lang tennis skill ang kailangan mong lampasan. May psychological hurdle din. May maliit na boses sa isip mo na nagpapaalala kung paano nangyari ang unang pagkatalo. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang basta nanalo si Alex kay Parks. Dinomina niya ang malalaking bahagi ng match. Nalagpasan niya ang isang mahirap na second set habang pagod, at pagkatapos ay isinara niya ang deciding set ng may buong conviction. Iyan ang klase ng panalo na kayang burahin ang anumang natitirang doubt mula sa January loss, hindi lang sa papel, kundi pati sa sarili niyang isip habang nagpapatuloy ang season. Sino ang susunod? Ngayon, tingnan naman natin ang susunod na bahagi ng kanyang schedule, dahil mabilis at demanding ang mga susunod na laban. Aabante si Alex sa third round, kung saan makakaharap niya ang American player na si Katim Pnali, na kasalukuyang ranked no. 70 sa mundo. Nakapasok si Pnali sa round na ito matapos niyang talunin si Linda Noskova, ang reigning Wimbledon champion, sa previous round. At sapat na iyon para ipakitang hindi dapat maliitin si Pnali. Ang pagtalo sa isang Grand Slam champion, kahit na nag-a-adjust pa ito sa hard courts, ay isang quality result pa rin, anuman ang ranking ng player. Marami sa atin, kasama na ako sa nauna kong breakdown, ang nag-akala na si Noskova ang magiging pinakamahirap na natitirang test ni Alex sa bahaging ito ng draw. Pero nang matalo siya ni Pnali, tuluyang nagbago ang sitwasyon. Paalala rin ito kung gaano ka-unpredictable ang UTT 1,000 events, kung saan pwedeng magbago ang draw sa bawat round. Pero bago pa man ang singles third round match niya, may isa pang commitment si Alex. Makikipaglaro siya sa doubles kasama si Venus Williams. Sa kanilang opening match, makakaharap nila sina Miyu Kato at Lyudmila Samsonova. Isipin ninyo ang dami ng tennis na nilalaro ni Alex sa napakaikling panahon. Isang rain-delayed singles final sa Washington, immediate travel sa panibagong bansa, isang 3-set battle sa opening round ng Toronto singles campaign, at ngayon ay doubles action kasama ang isang legend ng sport. Lahat ng ito ay mangyayari bago pa man niya laruin ang third round singles match laban kay Pnali. Final take. Legitimate concern ang fatigue, lalo na kung titingnan ang dami ng matches at biyahe na pinagdaanan niya sa loob ng napaka-compressed na schedule. Pero base sa ipinakita ni Alex ngayong season, parang lalo siyang gumagaling kapag naipon ang pressure at workload sa halip na tuluyang bumigay. Nasa pinakamainit na winning streak siya ng kanyang batang karir. At ang pagsara niya sa isang mahirap at physically demanding revenge win laban kay Parks, agad matapos ang pinakamalaking title na napanalunan niya, ay isang malinaw na senyales na may momentum pa ang kanyang run sa Toronto.
Iyan ang buong kwento sa likod ng panalo ni Alex Ila laban kay Alicia Parks. Isang tunay na statement of resilience matapos ang isa sa pinakamabibigat na linggo ng kanyang career. Babalik ang tennis V para sa complete coverage ng kanyang doubles debut kasama si Venus Williams at ng kanyang third-round matchup laban kay Katim Nali. Sa tingin ninyo, madadala ba ni Alex ang incredible form niya hanggang sa dulo ng heavy stretch na ito sa Toronto? Ilagay ang prediction ninyo sa comment section.